Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mas tumitindi pang mga bakbakan at aksyon sa final saga ng One Piece. Ihanda na rin natin ang ating mga sarili fam dahil dito na din ang mga pasilip para sa nag-aapoy ng mga revelasyon at literal na malaking pasabog para sa paparating na bagong chapter. Sana pala'y i-like nyong videong to at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang nakitulong na nito sa akin at sa ating channel. Kaagad ngang nagsimula ang chapter na to fam sa mas pinaigting na pagkilos ng persa ng Marines para mapigilan ang pagtakas ng pinagsamang grupo ng malamat na Giant Warrior Pirates at Straw Hat Crew. Sa gitna naman ng mas sumihigpit pang labanan ay maririnig natin ang tinig ni Luffy na pinag-iingat ang kanyang mga kasamahan na sinasabing wag silang magpatama sa mga matutulis na galamay ng Gorosei na si Saint Saturn. Ito ay pinaalalahanan ni Luffy na lubang nakakalaso ng mga galamay na ito ni Saint Saturn, kaya kailangan nilang magdoble ingat na wag silang matamaan ng mga ito. Sumang-ayon naman sina Dory at Brogy sa mga naging palala na ito ni Luffy at sinabing ginagawa naman daw nila ang kanila makakaya para wag silang matamaan ng mga nakakalasong galamay ni Saint Saturn. Subalit masyado daw talaga matindi ang persa na dala ng mga atake nito. Kaya hindi talaga biro na iwasan o salagin ang bawat ataking pinapakawalan ng Elder. Habang sinasabi naman ito ng dalawang Giant Captains ay makikita natin na tila ba nahihirapan ng mga Giants sa pagsalag ng matake ni Saint Saturn. At dahil nga dyan fam, may kaagad na kumilos si Luffy at naghandang magpakawala ng kanyang atake upang matulungan ng makasamahan nilang Giants. Dito ay nagsimulang pikutin ni Luffy ang kanyang braso na parang isang LC at aktong papakawalan ng kanyang atake. Yun nga lang ay biglang napatigil si Luffy nang mapansin niya na tapos na palang makapagpaya si Bonnie at nakabalik na ito sa Gear 5 form. Sinamantala naman ni Saint Saturn ng pagkakataon at mabilis na luntaya si Bonnie. Dito fam, inatake ni Saint Saturn si Bonnie sa pamamagitan ng pagtusok dito gamit ang isa sa kanyang nakakalasong galamay. Subalit bago pa nga umabot kay Bonnie ang atake ni Saint Saturn, ay mabilis itong na-counter ni Luffy sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang suntok na binalutan niya ng armament haki. Naging epektibo naman ang ginawang ito ni Luffy at matugumpay na nailigtas si Bonnie mula sa paparating na atake ni Saint Saturn. Pagkatapos yan fam ay tumalon sa ere si Bonnie at galit na hinarap si Saint Saturn. Dito ay tila ba pinaplano ni Bonnie na siya naman ang umatake kay Saint Saturn. Hindi naman makapaniwala si Saint Saturn na meron na ngayong lakas ng loob si Bonnie para harapin siya sa isang laban. Sa puntong ito fam ay nagsimula na ngang humigop ng madaming hangin si Bonnie upang palakihin ang kanyang kamao at braso kagaya ng Gear 3 technique ni Luffy. Habang naghahanda man sa pag-atake si Bonnie, ay mapapansin natin si Luffy na nag-cheer pinapalakas ang kumpiyansa ni Bonnie sa kanyang sarili upang ituloy ang pinabalak nitong pag-atake kay Saint Saturn. Sa sumunod na panel naman fam ay muling nagpatuloy sa pagsasalita sa kanyang emergency broadcast si Dr. Vegapunk. Sinabi dito ni Dr. Vegapunk na nalalapit na ang araw kung saan lahat ng mga tinagong lihim na nilala ng katotohanan tungkol sa Void Century ay mailalahad sa buong mundo at maihahayag sa lahat ng mga tao. Ipinaalala ni Dr. Vegapunk na ang totoong sanhi ng paglubog ng mga malalaking kontinente sa ilalim ng karagatan ay hindi dahil sa kalikasan, kundi kagagawan lahat ng world government dahil nga sa paggamit nito sa mga ancient weapons na may kakayahang makapagdulot ng malawakang pagkawasak sa mundo. Habang sinasabi naman ni Dr. Vegapunk ang bahaging ito, ay makikita nating nakikinig sina Princess Vivi ng Alabasta Kingdom at Princess Shirahoshi ng Ryugu Palace sa Fishman Island. Nagpatuloy nga sa pagsasalita si Dr. Vegapunk at sinabing ang mga ancient weapons na ito daw ay patuloy na umiiral hanggang sa kasalukuyang panahon at patuloy pa din ginagamit ng world government.
Sa puntong ito, may makikita naman natin ang ilang karakter sa Skypiea, katulad ni Connie at Isa, na masayang binati ang grupo ni Wiper. Kapansin-pansin dito na wala palang kamalay-malay ang mga mamamayan ng Sky Island sa mga nangyayari ngayon sa mundo dahil hindi nila napapakinggan ang nagaganap na emergency broadcast ni Dr. Vegapunk. Pagkatapos niyan ay nagpatuloy naman ulit sa pagsasalita si Dr. Vegapunk na sinasabing dahil nga nakaligtas ang ilan sa mga lahing nilalayong burahin ng world government sa saysayan, ay patuloy na inuusig at pinapapatay ang mga lahing ito hanggang sa panahong kasalukuyan. Habang sinasabi ito ni Dr. Vegapunk ay makikita naman natin si Kuma sa barko ng Elbaf na biglang naalala ang panahon nung diskubre ni Dr. Vegapunk na espesyal ang kanyang dugo dahil nagmula siya sa lahi ng mga Buccaneer. Sa sumunod na panel naman ay lumipat ang eksena sa Sphinx Island kung saan pinanganak at lumaki si Whitebeard. Dito ay makikita natin na nagbalik din kay Marco ang isang alaala nung nabanggit sa kanya ni Whitebeard ang tungkol sa mga espesyal na lahi ng mga individual na naninirahan sa tuktok ng Red Line nung unang panahon at yun na nga ang lahi ng mga Lunarian. Pagkatapos niyan ay eksakto namang pinakita ang nag-iisang nabubuhay na may lahi ng Lunarian sa panahong ito na si Albert o mas kilala lang si King. Dito ay nagbalik kay King ang nakakalungkot na alaala nung inuusig at tinutugis pa siya ng mga tao para lang makuha ang 100 milyong bounty na pinagkakaloob ng world government sa lahat ng makakapagbigay ng impormasyong makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga lahi ng Lunarian. Kapansin-pansin dito na nababalutan pa din ng benda ang buong katawan ni King at kasalukuyan siyang nasa isang madilim na silid, kaya malaki ang posibilidad na nakakulong pa din ngayon sa Udon Prison sa Wano itong si King kasama ng iba pang miyembro ng crew at matataas na opisyal ng Beast Pirates katulad ni na Queen at iba pang kasapi ng Tobiropo. Kasama naman sa mga ipinakita sa eksenang ito ay si Charlotte Pudding na inalalang mga pagkakataong pinagtatawanan at nilalait siya ng kanyang mga kalaro dahil sa pagkakaroon niya ng 3 mata. Basta dyan may mukhang ang 3 rare na lahi na ito na Lunarian, Buccaneer at 3-Eye Tribe ay kasama din Declan sa pwersa ni Joyboy at ng Ancient Kingdom na lumaban sa kapangyarihan ng world government. Kung ganun may makasama sana ni Luffy sina King at ang iba pang natitirang miyembro ng mga rare na lahi para makatulong sa paparating na final war laban sa pwersa ng world government at Team Sama. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay makikita natin ngayon si Bonnie na nakalutang pa din sa ere, naghahanda sa kanyang pag-atake kay Saint Saturn. Maririnig naman natin ang pagdiriwang ng mga Giants nang makita nila sa gitna ng ere ang Gear 5 form ni Bonnie na tinatawag naman nilang Nika. Dito ay agad na sinabi ni Bonnie na kung may kailangan daw siyang pabagsakin ngayon sa Egghead ay si Saint Saturn ang individual na yon. Sumagot naman si Saint Saturn at kinumpara ang Nika form ni Bonnie sa isang parot na ginagaya lamang ang isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Habang sinasabi ito ni Saint Saturn ay pinakawalan na niya ang kanyang mga galamay upang sabay-sabay na atakihin si Bonnie. Sa sumunod na panel ay mabilis mang nakagawa ng aksyon si Luffy at napigilan ang lahat ng mga pinakawalang atake ni Saint Saturn sa pamamagitan ng pagsalag sa mga ito gamit ang kanyang mabibilis na mga suntok. Ito ay muling pinalakas ni Luffy ang loob ni Bonnie at sinabihan nito na atakin na si Saint Saturn. Bakas naman sa mukha ni Saint Saturn ang labis na pagkainis dahil ginagawang pakikialam ni Luffy sa atake niya kay Bonnie, habang si Luffy naman ay tinatawanan lang si Saturn. Dito may nagsimula namang mapaluha si Bonnie habang inihahanda ang kanyang pag-atake. At sa puntong ito na nga isa-isang balik kay Bonnie ang masasakit na alaala ng ginawang pangapi ni Saint Saturn sa buhay ng kanyang pamilya. Unang naalala ni Bonnie ang naging engkwentro ni Kuma kay Saint Saturn nung musmos na bata pa lang ang kanyang ama. Dito nga ay sinabihan ni Saint Saturn ang batang si Kuma
na ang tanging pagpipilian lang daw nito ay ang mamatay sa pagkakataong yon kung patuloy na mabuhay bilang isang alipin. Dito ay sinabi ni Saint Saturn na ito daw ang itinadhana ng kasaysayan sa mga katulad ni Kuma. Habang inaalala naman ito ni Bonnie ay nagngingit-ngit at lumuluhan itong tinanong si Saint Saturn kung sino daw ba siya sa akala niya para gawin ang lahat ng kulupit na yon sa kanyang ama. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin ang reaksyon ni na Admiral Kizaru at Sentomaru sa ginawang pagkumpronta ni Bonnie sa elder na si Saint Saturn. Dito may nananatiling nakahiga at nagpapahinga sa isang marine battleship si Kizaru, habang si Sentomaru naman ay maaring nasa kamay pa din ngayon ng mga marines dahil huli natin siyang nakita na hinuhuli ng mga ito. Sa pagpapatuloy nga may naalala naman Bonnie ang ginawang pag-eeksperimento ni Saint Saturn sa kanyang ina na si Ginny, na siya ngang naging dahilan kung ba't nagkaroon silang mag-ina ng Sapphire Gill disease, na siya namang kinamatay ni Ginny. Dito ay naalala ni Bonnie kung paano siya masayang sinalubong at ilagaan ng kanyang ina bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Dahil sa nakakalungkot na alaalang to sinabihan ni Bonnie si Saint Saturn na ang titigas daw ng mukha ng 5 elders para tawaging Diyos ang kanilang mga sarili. Pagkatapos yan nagbalik naman kay Boy ang alaala nung sinasayaw nila ng kanyang ama ang sayaw ni Nika, kasabay sa ritmo ng Drums of Liberation. Sinabi dito ni Bonnie na nais niyang maging bayani katulad ni Nika na nakakapagligtas ng mga taong nangangailangan ng saklolo. Pagkatapos itong maalala ni Bonnie ay sinabi niya na pawang mga Diyos-Diyosan lang daw ang mga 5 elders. Subalit kahit ganun daw ay naniniwala pa din siya na may umiiral na tunay na Diyos. At sa parehong paraan ay meron din naman daw mga totoong bayani. Sinabi ni Bonnie na ang tanging kahilingan niya lang naman ay ang mabuhay ng payapa kasama ang kanyang ama at ina. Sinabi ni Bonnie na masyado daw malungkot ang mabuhay ng mag-isa at sa sobrang lungkot ay ninais niya nang matapos na lang kanyang buhay. Mabuti na lang daw at hindi siya nawala ng pag-asa at nagpatuloy pa din siyang mabuhay. Sinabi ni Bonnie na sa kabila ng lahat ng dinanas niyang hirap ay gusto niya pa ding mabuhay dahil ito ang kalooban ng kanyang ama at ina na siya'y mabuhay sa mundo. Habang sinasabi ito ni Bonnie ay kasabay naman niyang naaalala ang pagkakataon na karga-karga siya ng kanyang ama na si Kuma at ina na si Bonnie na parehong maligayang nagpapasalamat dahil sinilang sa mundong ito si Bonnie. At sa isang ang emosyonal na double page ay dito na natin makikita na pareho ng kahanda sina Bonnie at Luffy na magpakawala ng kani-kanyang Gear 5 na suntok na parehong nababalutan ng armament haki. Kasabay din naman ito ay makikita natin ang galit na mukha ni Saint Saturn na tinawag na mga insekto at peste sina Luffy at Bonnie. Bago naman tuluyang pakawalan ng dalawa ang kanilang mga atake, ay bigla na lang lumipat ang eksena sa Water 7 kung saan nagpapatuloy ang pag-broadcast ng emergency message ni Dr. Vegapunk. Dito ay tahimik na nakikinig si Iceberg kasama ang kanyang sekretary at mga tauhan na sina Alice, Pipli Lulu at Tilestone. Sinabi dito ni Dr. Vegapunk na kasabay ng pagkakalahad ng katotohanan sa lihim ng Void Century ay ang pagsisimula ng isang malaking digmaan sa mundo, kaya hinihiling niya na mag-ingat ang lahat. Sinabi ni Dr. Vegapunk na kahit ano daw ang mangyari ay naniniwala siya na magiging matalino ang mga tao at patuloy na mangingibabaw ang kanilang karunungan. Kabaliktaran naman ng mensaheng ito ni Dr. Vegapunk ay makikita natin ang pag-aaway sa pagitan ng founders ng Neomads na sina Vince Smoke Judge at Caesar Clown. Sa kasamaang palad nga lang hindi pa dinetalye ni Oda chapter na to kung ano bang dahil ng pagtatalo ng mga dating kasamahan ni Dr. Vegapunk. Kasama din sa panel na to ay ang pagpapakita sa artificial na Sky Island, ang isa ng Witheria, kung saan tahimik na nakikinig sa emergency broadcast ang silbing guro ni Nami sa 2 taong time skip na si Haradas. Pagkatapos naman yan may bumalik ng eksena sa isla ng Egghead,
kung saan makikita nating patuloy pa din ang pakikipagtuos ng Iron Giant na si Emmet laban sa pinagsamang pwersa ng mga mythical Zoan forms na dambuhalang baboy damo na si Saint Mercury at higanting halimaw na bulate na si Saint Jupiter. Kasabay din ito fam ang pagpapatuloy ng pagsasalita ni Dr. Vegapunk na sinasabing katulad daw ng pagtitiwala niya sa magagawa ng tao ay naniniwala din daw siya sa magagawa ng siyensya. Kasunod nito ay binanggit ni Dr. Vegapunk ang pagkamatay ni Goldie Roger, 25 taon na ang nakakaraan, at ang pagkasawi naman ni Whitebeard 2 taon na ang nakakalipas. Sinabi ni Dr. Vegapunk na ang pagpapaalam ng dalawang maalamat na individual na ito ang siyang nagsilbing tagapagda ng balita na siya namang naging susi upang mag-umpisa ang pag-alap ng apoy ng bagong henerasyon. Pagkatapos niyan fam ay dito na muling ipinakita ang naudlot na opensa ng dalawang Nika kanina. Sa napaka-astig ng double page na to fam ay pinakawalan ni na Luffy at Bonnie ang kanilang combined attack habang gamit-gamit ang kanilang Gear 5 forms na tinawag nilang Liberation Nika Punch. Dito ay makikita natin si Bonnie na nagpakawala ng isang dambuhalang kamao sa mukha ni Saturn na ginamitan niya ng armament haki kagaya ng Gear 4 technique ni Luffy. Samantalang si Luffy naman ay ginamit ang kanyang malalat gatling na atake kung saan nagpakawala siya ng sunod-sunod na mabibilis at di mabilang na suntok na binutan din niya ng armament haki na pinatama naman niya sa katawan ni Saturn. Sa sobrang bilis nga ng atake na to fam ay hindi na nakapag-react pa si Saint Saturn at direkta niyang sinalong pinagsang atake ni na Luffy at Bonnie. Sa sobrang naman ng pwersa ng combined attack ng dalawang Nika ay bigla na lang nagkalasog-lasog ang katawan ni Saint Saturn. Dito fam ay halos mawala ng mal si Saturn at makikita natin na muti na ang kanyang mga mata habang nagkakabutas-butas naman ang kanyang mukha at katawan dahil nga sa sunod-sunod na pag-atake sa kanya ni na Luffy. Mukhang matatagalan pa fam bago makarecover si Saint Saturn sa napakatinding atake na to dahil kasalukuyang nauhulog sa tubig dagat ang mga bahagi ng kanyang katawan na nadudurog ng dahil sa atake ng dalawang Nika. Habang nagaganap naman ang maaksyong tagpong ito, ay patuloy nating maririnig ang tinig ni Dr. Vegapunk na sinasabing wala na daw makakigil pa sa bagong henerasyon na pinag-alab ng mga huling mensahe na iniwan ni na Roger at Whitebeard. Sa sumunod na panel naman ay makikita nating masayang chinicheer ng mga Giants ang nasiyahan nilang pagpapabagsak ng dalawang Nika kay Saint Saturn. Napaiyak naman sa kaligayahan si Bonnie dahil sa wakas ay nakamit na nila ang hustisya sa lahat ng kalupitang ginawa ni Saturn sa kanyang pamilya. At kahit nga si Kuma ay makikita na rin ngayon na nakangiti at mukhang proud na proud sa ginawa ng kanyang mahal na anak na si Bonnie. Pinuri naman ni Luffy ang katapangan ni Bonnie at sinabing nagawa nilang durugin at pabira-pirasuhin ang katawan ni Saint Saturn. Pagkatapos yan fam ay nakita na nga ni na Dory at Brogy ang lumilipad na barko ng Straw Hats kaya pinapansin nila ito sa kanila. Napasigaw naman ang Straw Hats na nasa barko ng Giant Warrior Pirates nang makita nila na lumilipad sa kanilang itaas ngayon ng Thousand Sunny. Sa puntong ito fam ay lumipat na sa mismong Sunny ang eksena kung saan makikita natin si Usopp na umiiyak at halos ay matay na sa sobrang takot dahil sa pag-aakalang katapusan nila sa oras na tuluyan ng bumagsak pababa ang kanilang barko. Habang humihingi naman ng saklolo sina Usopp at Chopper, ay mapapansin natin si Zoro na hawak-hawak ng Sunday Kitetsu at naghahanda ng kumilos sa oras na hindi maging maayos ang maging paglanding ng Thousand Sunny. Pagkatapos yan fam ay nagpatuloy naman ulit ang emergency broadcast si Dr. Vegapunk na sinasabing ang bagong henerasyong ito daw ang siyang pinakamalapit ngayon na makaabot sa katotohanan tungkol sa Void Century. Hindi niya daw masabi kung isa lang ba itong aksidente o kung nagtaon lang ba ang lahat o posible din naman daw na ang lahat ng ito ay matagal ng pinlanong mangyari ng Pirate King na si Goldie Roger.
Pagkasabi nga nito ni Dr. Vegapunk ay makikita naman natin ang isang iconic na eksena sa pinakaunang chapter ng One Piece, kung saan bago nga bitayin ng Marines at World Government ang Pirate King, ay sinabi to sa lahat ang tungkol sa kayamanan na kanyang iniwan, at kung sino man daw ang makakakita nito, ay mapapasa kanya na ang lahat ng kayamanan na itinago doon ni Goldie Roger. Pagkatapos nga ng maikling flashback na yan fam, ay makikita naman natin si Rayleigh na tuluyan ng nakatulog dahil sa sobrang kalasingan. Pinaalalahanan man ni Shaki si Rayleigh na baka magkasakit ito dahil sa kanyang ginagawa. Makikita din natin na tuwang iba pang mga pirata sa mundo dahil sa mga sinabi ni Dr. Vegapunk. Sa sumunod na panel naman fam, may pinakita ang sitwasyon sa Hachinosu o Pirate Island Beehive na siyang pangunahing teritoryo ng Beard Pirates. Dito ay hindi na mapakali ang mga pirata dahil nangiinip na sila sa paghihintay sa pagbabalik ng kanilang kapitan na si Teach. Pinabala kasi ng mga ito na magsimula ng maglayag para makuha ang iniwang kayamanan ni Roger. Kasabay naman niya na ipinakita din ng eksena ngayon sa barko ng Red Hair Pirates na Red Force, kung saan sinasaway ng kanyang crew si Shanks, na sinasabing masyado na daw itong maraming nainom na alak. Nabubulol namang sumagot si Shanks at sinabing hindi pa naman siya lasing, kaya wag daw siyang pigilang uminom ng kanyang crew. Habang pinapakita ang mga eksenang ito sa Hachinosu at Red Force, ay maririnig pa rin naman natin ang emergency broadcast si Dr. Vegapunk na sinasabing maaari daw na ang makakita ng kayamanang iniwan ng Pirate King ay hindi ang individual na ninanais ni Joy Boy. Pagkatapos yan fam, may sunod namang pinakita ang hideout ng Cross Guild na Empty Box Island, kung saan mas lalo pang napabilib ang mga miyembro ng Cross Guild sa pag-aakalang alam na talaga ni Buggy ang mga misteryong pinagtatapat ngayon ni Dr. Vegapunk, kaya nauna na nitong inunsyo sa kanila ang kanyang pangarap na makuha ang One Piece. Sinabi pa nga ng mga ito na wala daw pa talagang limitasyon ng mga ambisyon ng kanilang pinuno na si Buggy. Kasabay naman ng paghanga ng mga miyembro ng Cross Guild ay ang labis na pagkainis at pagkadismaya ng greatest swordsman in the world na si Dracule Mihawk at dating warlord of the sea na si Crocodile. Habang si Buggy man walang kaalam-alam at gulat na gulat sa hindi inaasahang reaksyon nito ng kanyang mga tauhan. Sa sumunod na panel ay ang Marine Headquarters naman ang pinakita, kung saan nagsisimula ng magtalo ang mga Marines. Dahil ang ilan sa mga ito ay nagnanais ng unahan ng mga pirata sa paghahanap ng kayamanan ni Roger, habang ang ibang Marines naman ay tinatanong ang kanilang mga kasamahan kung sino daw ang magpoprotekta sa mga mamamayan sa oras na maging abala sila sa paghahanap sa One Piece. Pagkatapos naman ng Marineford ay sunod na pinakita ang isla ng Egghead, at mula nga sa malayo ay makikita ang pulutong ng mga barkong pandigma ng Marines na nakapalibot sa isla at ang makapal na usok na nagmumula sa matinding labanan na nagaganap doon ngayon. Dito fam, ay muli nating maririnig ang kontinwasyon ng pagsasalita ni Dr. Vegapunk na sinasabing wala nang makakapigil pa sa paparating na malaking digmaan at ang kapalaran ng mundong ito ay nakasalalay sa kung sino man ang unang makakahanap ng kayamanang ito. Walang iba kundi ang One Piece treasure. Habang sinasabi ito ni Dr. Vegapunk, ay makikita naman natin ang isang napakabangis na pahina kung saan sabay-sabay na pinakita ang mga pinaka-prominenteng karakter sa yugtong ito ng kwento, katulad ng mga miyembro ng Four Emperors of the Sea. Una, yung kilala nating kasalukuyang may pinakamalaking bounty at isa sa pinakamalakas na pirata na si Red Hair Shanks. Ang kumakatawan sa pagiging nikat, Joy Boy sa kasalukuyang panahon na si Straw Hat Luffy. Ang isa sa pinakakinatatakutang pirata sa mundo na si Marshall D. Teach. At ang may tuturing na dark horse sa mga emperor na si Buggy the Genius Chester. Kasama din dito fam ang kasalukuyang pinuno ng buong pers ng Marines sa si Fleet Admiral Akainu. Ang tumatayong Supreme Commander ng Revolutionary Army na si Monkey D. Dragon.
ang chief of staff nito at second in command ng revolutionary na si Flame Emperor Sabo, ang dating Marine Admiral at isa sa mga 10 Titanic captains ni Blackbeard na si Aokiji, ang tinuturing ng maalamat na hero na Marines na kanyang pinakamalakas na estudyante at binansagan nitong future ng Marines na si Kobe, ang leader ng misteryosong grupo ng Holy Knights na si Saint Figerland Carling, at ang pinakamalakas sa world government at tumatayong pinakamataas sa lahat ng Celestial Dragons na si Im-sama. Pero hindi pa dyan nagtatapos, fam, dahil isa na namang nababalot sa misteryo na karakter ang pinakilala ni Oda dito, isang individual na nakukubli sa anino at merong malaking pagkakahawig sa itsura ni Shanks. Maraming One Piece fans ang naniniwala na ang karakter na ito ang kakambal ni Shanks at ang siyang nakipag-usap sa Five Elders tungkol sa isang pirata. Ito daw ay pinapatunayan at sinusuportahan ng hindi pagpapakita ni Oda sa sugat na nasa kaliwang mata ni Shanks nung kinakausap ng individual na ito ang Five Elders sa loob ng Hall of Power sa Pangeas Castle. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Sangayon din ba kayo sa teorya ng One Piece community? Nakakambal nga ni Shanks ang misteryosong karakter na ito sa huling pahina ng kasalukuyang chapter? At bilang munting sorpresa fam, ayon dito na ang mga pasilip sa paparating na chapter 1121. Dito na nga pinagpatuloy ang laban sa pagitan ng Iron Giant na si Emmet laban sa Five Elders. At sa wakas pa, may ginamit na nga ni Emmet ang pinakahihintay nating secret weapon na pinagpapaalam niya kay Joyboy kung maaari na ba niya itong gamitin laban sa Gorosei. Dito fa may pinakawalan ni Emmet ang isang malabomba na atake, kung saan ang persa ng ataking ito ay binubuo ng malakas na haki na nagmula pa kay Joyboy. Sinabi dito fam na ang malabomba na haki blast na atake na to ay ang haki na inipon at tinago ni Joyboy sa loob ng katawan ng Iron Giant na si Emmet. At sa sobrang lakas nga ng atake nito ay napalipad ni Emmet ang lahat ng Gorosei pabalik sa loob ng Pangeas Castle sa Marishua. Alam nyo fam, ngayon lang pinakita sa atin ni Oda na pwede palang maitago ang haki sa loob ng isang bagay at gamitin ito sa hinaharap na parang isang bomba. Kasama naman sa mga pasabog sa chapter na to fam ay ang muling pagpapakita sa itsura ni Joyboy. At bagamat natatakpan pa din ng anino ang malaking bahagi ng kanyang muka, ay mas makikita na natin ngayon kung ano ba talaga ang itsura ng pinakaunang pirata sa kasaysayan. Malalaman din natin dito na hindi pala lahat ng Five Elders ay napabalik ng malakas na haki attack ni Emmet, dahil may isa palang elder na naiwan sa isla ng Egghead, at ang elder na yon ay si Saint Saturn. Siguro fa may huli nang nakarecover at nabuo ang katawan ni Saturn, kaya hindi na pabalik ng atake ni Emmet ang katawan nito sa Marishua. At sa pagtatapos nga ng chapter, ay makikita na din natin sa wakas ang Straw Hats na papalayo na sa Egghead Island. Ayon nga sa spoiler provider na si Scotch ay mukhang dito na daw natatapos ang Egghead Arc. Grabe talaga fam, mukhang madami na namang mga matitinding pasabog at revelasyon na papakawalan nitong si Oda sa susunod na chapter. Kayo na lang ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano ba ang masasabi nyo sa nakakagulat na mga pasilip na to para sa paparating na chapter. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!